Hello! Good morning! Oh, good afternoon pala. Yeah, dito kami ngayon sa isang park. Ayan, naglalakad-lakad kami. Nag-ice cream sila. Ayan. So, ayan. Maganda yung panahon ngayon. Kaya lumabas kami. Ayan. Doon, park. Anyway, yeah. Ah, tawag dito. Ah, before anything else. Ayan. Nice naming doon tayo pati bumati ng isang magandang hapon ng linggo sa inyong lahat. Mami, greet kayo. Hi. Okay? Hello. Yan, nag-ice cream kami kasi sila pala mainit ngayon. Medyo maganda yung panahon. Yan. So, ngayong araw guys, meron akong gustong i-share sa inyo. Yan. So, pero bago namin bago ko i-share sa inyo, kami ay hahanap muna ng isang magandang pwesto. Okay? Okay? Bye. Yo, yo, back on. Nandito na kami sa isang park ulit. Yan. Yung Mill Lake Park malapit sa amin. Sila. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan sila. Yan. Dun. So, yan. That's Mill Lake Park. Anyway. Yeah. As I've mentioned ko kanina sa inyo na ako ay merong isi-share sa inyo. So, ito ay tungkol sa kung paano or kung gusto nyong makaiwas o matigil yung paninigarilyo. Yan. Kasi marami sa atin. So, I myself, naninigarilyo ako before when I was until I think 34, I think. Yeah, 34 years old. And then ako ay pinilit kong itigil. So ngayong araw gusto kong i-share sa inyo kasi marami sa atin, mga Pilipino o kung sino man na gustong itigil yung paninigarilyo. Ayan. So sa amin, sa pamilya namin, mga nanay ko, tatay ko nanigarilyo din ako. Yon. So maraming tao, marami sa atin na gusto nang mag-quit pero let's say sabihin natin nahihirapan sila kung di nila alam kung anong sumubok ng ibang mga methods kung paano matigil yung paninigarilyo pero hindi nagiging successful. Yon, may mga scientific din approach. Pwede kayong pumunta ng doktor, paturo kayo kung paano itigil. Pero yung i-share ko sa inyo is based on dun sa aking personal na karanasan. Yan, dahil ako ay naninigarilyo din noon. So, yeah, ito ay disclaimer lang, hindi ako medical professional. So, base lang ito doon sa aking karanasan kung ano yung ginawa ko, which is meron naman sigurong konting scientific uh, tawag doon, basis yung kung paano ko ginawa. Yun. Yeah. So, yun. So ngayon simulan ko na kung paano. Anyway, bago ko bago ako mag-quit sa paninigarilyo, marami akong naramdaman na sa katawan ko. Yung una na yung number one is yung madali na akong mapagod. Maglakad lang ako, makit ng hagdan, hingal na ako. So, and then yun, naisip ko, then nagkakaroon na rin ako ng age, and then syempre para maiwasan natin yung pagkakaroon ng respiratory diseases. Then syempre pangalawa, iniisip ko yung pamilya ko, yung anak ko, maliit pa. So gusto kong mabuhay sa madaling salita. Gusto kong mabubuhay pa ng mahabang panahon. So
So I decided na mag-quit ng smoking. So ano yung ginawa ko? Yan. So yun na nga. Marami akong naramdaman. So ang ginawa ko is ang sigarilyo ko dati noon is si Marlboro Red, yung red. So nung nasa Japan ako, 15 years kami sa Japan, yun yung sigarilyo ko, 14 Marlboro Red. So ang ginawa ko doon pala sa Japan guys, ang mga sigarilyo doon merong nakalagay yung mga nicotine level niya, kung anong level, and then yung tar nung sigarilyo. So based doon sa data na yon na nakalagay doon sa ang ginawa ko una para hindi mabigla yung katawan ko, para para matigil ko yung ang una kong ginawa, yung Marlboro Red kasi, ang nicotine or yung tar nun is nasa 12 milligrams. Mataas yung content ng nicotine niya. Sobrang mataas talaga. So, ginawa ko, so yung normal na sigarilyo, alam niyo naman normal na sigarilyo, mataba. So, ang ginawa ko doon, sa isang linggo, nireduce ko yung level ng nicotine. Ayun. Or ang ginawa ko, let's say nagsisigarilyo ako ng 3 times a day or 5 times a day, binawasan ko yon. So, ginawa ko lang ng 4 times a day, yon. And then, katapos nun, hanggang sa mabawasan siya. And then, ang ginawa ko, isa pang ginawa ko is yung isang haba na ganon, ginagawa ko ng kalahati. Yun lang ang konsumo ko. Kalahati. And then, pangalawa, isa pang ginawa ko, pagkatapos nun, kasi yung ganong paraan, kasi yung isang stick, it contains 12 milligrams ng nicotine. Mataas. Kasi yung isang, ano yun? Mayroong maso kasi. Yeah, yun. So, yung isang haba na ganon. Yeah, so mayroong dumaan na anyway, cute na English Bulldog. Yeah, so yun. So yung isang stick, it contains 12 milligrams na, and then may tar pa yun. So yun, para naisip ko, yung katawan ko sanay na sa ganong level ng nicotine. So para ako mabawasan yung level ng nicotine, binawasan ko rin yung konsumo ng sigarilyo. Binaba ko sa, let's say sa isang araw, 5 sticks, gawin ko lang 4, 3, yeah, hanggang matapos yon. And then yung kahuli-hulihan na ginawa ko, yung isang stick naman, pinaiksi ko lang, half lang yung konsumo ko, kalahati lang, kalahati. Sa ganung paraan, mababawasan yung nicotine level intake mo. So masasanay yung katawan mo na, ito lang na intake ko, ganun, gradual. And then yon, after nun, yung red na Marlboro, doon kasi sa Japan guys, maraming choices sa sigarilyo. So, after nun, binaba ko naman yung level ng nicotine ng sigarilyo na in-intake ko. Kaya bumili ako ng sigarilyo na mababa lang yung nicotine content. So, binaba ko sa lights. So, 6 milligrams na lang yun. So, nagkukonsumo ulit ako ng ganun. Ganun ulit yung ginawa ko, yung proseso. Bawas-bawas. And then yung isang stick, bawas-bawas, half na lang. And then, after nun, nung nakapag-adjust yung katawan ko dun sa nicotine level niya, na hindi ko na masyadong natitaste yung nicotine, ginawa ko ngayon, na pinakahuling ginawa ko, dun sa intake ko ng sigarilyo, hindi ko agad siya binigla kasi delikado eh. So, bumili ako ng sigarilyo ngayon na ang nicotine content is 1 milligrams. Yun yung last na sigarilyo ko, 1 milligrams. Halos hindi ko malasahan na yung nicotine. Kasi meron siyang 1 milligrams lang na nicotine content. Yun. So, yun yung ginawa ko. Gradual
napagbawas noong nicotine content o nicotine level nung sigarilyo ko. Hindi ko alam kung tama o palagay ko tama yung ginawa ko, pero scientifically I don't know, pero yun yung naisip ko paraan para hindi mabigla yung katawan ko sa pag para mabawasan yung aking intake ng nicotine. So yun. And then yun, nung nasanay na doon sa 1 milligrams yung katawan ko, and then ginawa ko ulit yun, paunti-unti, half na ulit, bawas na ulit, hanggang sa doon sa 1 milligram, may nicotine pa rin, pero hindi na ganun kalakas. May nicotine, hindi na ganun. So, doon na ako nag-decide na okay, this is enough. Hindi ko na siya malasahan yung nicotine. So, ang ginawa ko, then ang sunod ko naman na steps na pala is yung paano maiiwasan yung na matempt ka sa paninigarilyo. So, isa pa yon, paano mo maiiwasan. So, ang ginawa ko ngayon, kasi syempre, magkikrave ka pa rin, magkikrave ka pa rin sa sigarilyo. Yun. So, ang ginawa ko, para hindi ako mag-crave, kapag nagkikrave pala ako, ginawa ko, instead na yung iba sinasabi kumain ka ng candy para ganito ganyan, ako hindi yung mga ganun. Ang inintake ko, ang tinake ko kapag natitempa ko manigarilyo is prutas. Yun, take ako ng fruits, any fruits. And then sa akin ang nag-workout is, ang pinagpara intake ko is banana, saging. Kapag ako nag-crave saging. Bakit saging? Kasi 'di ba ang saging, meron siyang, it contains yung chemicals na nakakapagpasaya, nakakapagpa-boost ng ng happy, basta nakakapag-refresh siya, parang gano'n, nakaka-refresh siya para sa akin. Ngayon yung saging pag nagki-crave ako. Saging. And then mga ilang rin yun, after a month natigil ko yun, and then yun nga, pag nagki-crave ako, intake ako ng saging. So saka iba pang fruits. Actually lumakas yung naging bugnutin din ako, pero ko yun, na-cope up yun kasi gawa nga ng pagkakain ko ng saging na nakakapag-refresh. Yeah. So yun, and then after nun, so ang pinaka-challenge ko naman ngayon, may mga kaibigan ako na naninigarilyo. Pag nakaamoy ako ng smoke, medyo pa ako, na tawag dito, na tetempa ako. So ang ginawa ko, doon sa mga mataong lugar na maraming nagsisigarilyo, lalo na sa company, merong smoking areas, o sa ibang public, may mga ninigarilyo, hindi iniiwasan ko yun para hindi ako makalanghap ng usok ng sigarilyo. Talagang tsinaga ko yun. Yun yung mga paraan na ginawa ko. So ngayon, isa pang, yung pinaka main reason, kung bakit ko isa pa palang kailangan yung i-consider is yung disiplina sa sarili nyo, saka yung mindset. So kung gusto nyong iwasan pa yung paninigarilyo, magkaroon kayo ng mindset na ayoko na, gusto kong tigilan. Isipin mo yung yung family mo, yung future ng family. Yan, kasi paano kung magkasakit ka, di ba? Yun yung sinasabi ko. And then yung disiplina sa sarili. Marami sa atin, mga Pilipino o sa iba't ibang tao, na ayaw ng manigarilyo pero bumabalik kasi nga walang disiplina sa sarili. Yun yung isa sa pinaka yung disiplina. Number 1 yun, disiplinahan yung sarili nyo.
pag nagawa nyo yun, 100% may iwasan makakapag-quit kayo paninigarilyo. Kasi una-una, disiplina talaga eh. Isa sa akin. Yun yung nag-workout sa akin. Yun yung mga uh, ginawa ko. Yun yung mga ginawa ko para magkapag-quit ako sa sigarilyo. Yeah, yun. Then, umiiwas ako dun sa mga taong naninigarilyo. Then, mga tuloy-tuloy na yun hanggang mag 1 buwan, mag 2 months. Oo, masaya-saya ako. And then guys, napakalaki ng pagbabago. Napakalaki ng difference kung naninigarilyo ka hindi naninigarilyo. So, yun. So, kung gusto nyong maiwasan yung paninigarilyo nyo, pwede nyong subukan yung ginawa ko. Hindi ko na sinasabi na gawin nyo yun. And then kung gusto nyong scientific, pwede kayong konsulta sa doktor kung anong pwede nyong gawin. Yeah, so yeah, yun nga, disclaimer lang, hindi naman ako ito ay based lang doon sa aking experience kung anong ginawa ko. And then yun, hanggang ngayon, so ano na, mga 10 years na, 12 years na ako hindi naninigarilyo. Yan. Hindi rin ako umiinom. Matagal na ako. Since age 27, nag-27 ako, 28. Hindi na ako nag-umiinom. Hindi rin ako, ngayon, naiwasan ko na ang sigarilyo. So, unang-una, mabango sa katawan, bibig mo, yeah, pawis, mabango yung katawan mo. Yeah. Ngayon, kapag nakakaamoy ako ng naninigarilyo, masakit ulo ko, ako ay naiinis. Yun. So yun guys, so yeah, hopefully yung procedure na sinubukan ko o na methods para maiwasan ko yung paninigarilyo, sana ay makatulong sa inyo or maging inspirasyon nyo rin ako na sa pag-quit sa paninigarilyo, kasi ako nagawa ko talaga. Kahit pa sabihin mong addicted ka na masyado sa sigarilyo, grabe yung mo, disiplina pa rin yun, bro. Disiplina yun, mindset. Ito lang masasabi ko, kung mahal nyo pa pamilya mo, para gusto mo humaba pa buhay mo, gusto mo pa ma-enjoy yung buhay mo ng mahabang panahon, tigilan nyo na ang paninigarilyo. Quit smoking, guys. So yun, so yeah, tatapusin ko na ngayon yung aking vlog. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo, guys. So hopefully na-inspire kayo at kung gusto niyo subukan yung ginawa ko, yeah, gradual lang, and then disiplina, gradual shifting, gradual yung changes nung yeah, paninigarilyo. So yun, so hanggang dito na lang ang aking video at hingin ko lang sa inyo yung support nyo, guys, and sana share na lang, subscribe naman po ko sa aking YouTube channel. Ayun, so marami pa akong gustong i-share sa inyo sa mga darating na panahon. Ayun, so kung mayroon kayong komento tungkol dun sa video na to na ginawa ko ngayon, or may mga inquiries kayo, tanong lang kayo sa akin. So willing akong i-share sa inyo yung journey ko sa pag-quit sa paninigarilyo. So yun guys, so tapusin ko na yung video ko. Share and comments and likes na lang po, and then subscribe po sa aming YouTube channel, and kami mga masyal na. So hanggang dito na lang. Anyway, bye.